aton mga impormasyon. Good morning kan Yolanda Eslera ngan sagad man dida kan anarang tudo. Morning morning dida including dida kan na Manavioli and the kids. Keep safe everyone. Well, nga di kita hini kanan ECC, Employees Compensation Commission, ada kay pag-monitor ko no hiton na mga workers may pakiana didi ano una pagad ini nga na i-share job order worker here in local government unit na quarantine hiya darahan na COVID-19. Pakiana, makaka-avail ba hiya hini nga assistance program hit gobyerno nga may pagisumpay hin na mapailarom hin pag-quarantine darahan COVID-19. Again, JO hiya hinusa nga local government unit. Ma-share na la siguro ni Jimmy Sige, nga di kita hini nga natuinan, idi hito nato ni CC kan Engineer Jess, pa-report ni Jimmy Angay-Angay. Aksyon Radio Patrol Field Report. Yes, Ate Louie, nga di kita iton Chief and Occupational Safety and Health Center di kan Engineer Maria Elina. Jess, kumusta iton era monitoring yan ang aton mga workplace? Siyempre katalwasan gihapon iton mga workers hatag-satag sa nga mga establishmento. So tanan nini labinan mga iton construction workers o nga tanan nga mga workers nagtatrabaho para iton safety, hindi rela safety nga iton COVID-19 kundi safety gihapon dira kinadadlaw nga pagtrabaho dito iton panrabawan. Jim, Yes. included ba ni iton mga government workers? Ipakiya natin kay upod ba ini kay kung di rin ni upod hinumat magmo-monitor liwat. So pakiya natakan Engineer Jis. Ma'am Engineer, good morning. DY Vilagson Radio, Manila Broadcasting Company, kasama natin si Ate Louie dito. Good morning, Sir Jimmy, and good morning, Ma'am Louie. Good morning. At sa mga listeners po natin dito po sa Region 8, good morning po sa inyong lahat. Opo. So unahin natin, ma'am, sakop ba ninyo yung mga government workers Kung sa workplace? safety and health ang pinag-uusapan for the public sector po, Sir Jimmy, hindi po sakop ng Department of Labor and Employment, even the Occupational Safety and Health Center, hindi po sakop yung public sector natin sa inspection on the compliance sa OSH in public sector. Ang meron pong mandatos para tumingin po sa para sa safety and health ng mga public sector natin ay ang Civil Service Commission po. Opo. So kung sa GO, ma'am, GO, nagtatrabaho na GO, siyempre hindi pa naman ito sakop ng civil service. Pero sa government institution sila nagtatrabaho. Opo. Kung JO naman po, kung pag-uusapan natin inspection sa safety and health workplace nila, yung working environment, si civil service pa rin po ang dapat tumitingin po dyan kung compliant po sila sa occupational safety and health standard for the public sector. Pero kung yung sinabi natin kanina regarding yung mga compensation sa mga job orders natin, pwede po tumingin sa Employees Compensation Commission po dyan. At meron po tayong ahensya din po dito sa Region 8, the Employees Compensation Commission po, para sa compensation naman po. Kung sakali, meron pong mga work-related na mga injuries and illnesses po. Lalo na mga JOs po natin. Okay. So sa ngayon, ma'am, kumusta ang monitoring natin sa mga private establishment, mga construction firm na mga construction workers na nagtatrabaho? Anong nakikita niyo? Kumusta ang monitoring ninyo, engineer? With regards to monitoring and inspection, nakatalaga po itong mandatos na ito sa regional office po natin sa Department of Labor and Employment. So, continue pa rin po naman sila nagkakandak ng occupational safety and health inspection sa mga establishmento. So, meron po tayong Department Order 183 na sadyang yung sinusunod nila na guidelines kung ano-ano yung mga aspeto sa safety and health ang dapat imomonitor. So, isa na nga dito yung mga training ng safety officers natin, in which yun naman pong pumapasok opisina namin ang pagkakandak ng training para sa mga safety officers natin.
So, para alam ng safety officers natin kung ano ba yung mga regulations na dapat itupad ng kumpanya, ng establishmento, hindi lang po sa pag-prevent ng injuries, including nam po ang compliance or implementation on the guidelines for the prevention and control of COVID-19 in the workplace, in which yan po talagang tayo ngayon, stricto tayo ngayon. Opo. Sino-sino yung mandatory ito, ma'am, kada establishmento dapat may safety officer? Yes po, lahat po, Sir Jimmy, ng establishmento ay dapat magkaroon ng safety officer. Kasi si safety officer po, siya po yung may roles and responsibilities to ensure na meron silang OSH program at yung OSH program nila po, okay, ay ini-implement po sa workplace. Kasi meron po tayong flagship program sa DOLE na dapat magkaroon po tayo ng zero accident in the workplace. So kasama na din po yung zero illness in the workplace. Sa tingin niyo, ma'am, lahat na ba? 100% na ba ng mga establishment sa Red Unit may mga safety officers? Base po lang, ang masasabi ko lang po, Sir Jimmy, sa output po namin, nakatrain na po kami ng 13 batches of Safety Officer 1. So, hindi pa po to, siguro hindi pa tayo umabot sa 50%. Kaya nga po, malaking pasasalamat namin sa inyo sa pag-imbita namin sa amin ngayon kasi we would like also to promote that we have free training for Safety Officer 1. So all they have to do is visit our Facebook page, mag-register po sila at every week po tayo may training na binibigay para sa mga safety officer po sa establishment. Opo, so na-inform na ninyo yung lahat ng mga establishmento, baka hindi alam ito? Yung continue pa rin po yung information campaign natin through social media, so through sending emails sa mga establishment, nagsasend po tayo ng invitation at parati po tayo nagpo-post sa ating mga lahat ng mga social media outlets natin kung saan pwede tayo magbigay ng informasyon. And of course, through the labor offices natin, yung mga Department of Labor and Employment field offices po, sila din po ay nag-i-inform sa mga constituents nila, yung mga establishmento na sakop nila, na meron nga po tayong libreng training para sa mga safety officer. Lahat po ng training sa safety officer natin, Sir Jimmy, mapa Safety Officer 1 for low-risk workplace at saka yung Safety Officer 2 for high-risk, medium to high-risk workplace, libre po lahat ng mga training natin. Opo. So dalawa, kung Safety Officer 2, isa lang. Isa lang, dalawa. Ang classification or level of safety officer po yan kasi, Sir Jimmy, based on the Republic Act 11058 and its implementing rules and regulations na the DOLE Department Order 198 series of 2018, mayroon po tayong tinatawag na level of safety officer na kailangan based on the classification of the workplace. So ito pwede kung low risk ba yung workplace or medium risk workplace or high risk, and depending kung ilang workers meron sa workplace po. So meron po tayo, may mga workplace kailangan nila ay safety officer 1 lang, yung level. So meaning to say, ang kailangan lang ng SO1 ay training na 10 hours. While ang safety officer 2 at a higher level naman po, Sir Jimmy, na ang training na kailangan ng safety officer 2 ay ang 40 hours na training po. Opo. Okay. Sa, di ba yung DOLE may labor inspector? Sumasama Yes po ba kayo po dito? Sumasama para mag-inspection hindi din? po. Ang Occupational Safety and Health Center po, yung sa amin po, is more on training po kami. Though we also have technical service such as work environment measurement, or pwede din po kami mag-conduct ng inspection, okay? So safety inspection sa mga workplaces or establishments na nangangailangan ng tulong. Okay? Opo. Pwede din po So kami more on sumasama tulong sa sa inyo. yes po, pwede din po minsan po sumasama po kami sa mga occupational safety and health inspection, lalo na po yung pag may accident inspection tayo, may mga nangyaring aksidente, pwede din po tayo sumama doon sa mga investigation na kinakandak po ng regional offices. Siguro yung mga labor inspector, kasama ito na minomonitor nila yung workplace.
Yes po, talaga po ang mandatos po, ang responsibilidad po sa inspection kung compliance on the occupational safety and health aspect ang pinag-uusapan, talagang responsibility po ito ng mga labor laws compliance officer natin po. So ito po yung enforcement authority nila na pwede sila pong pumasok sa mga workplaces at i-check po kung compliant po ba sa occupational safety and health standards, Sir Jimmy. Ayun, okay. Akala ko kayo nag-inspection. Kayo lang tumutulong para makag-comply. Yes po, kami po yung nagbibigay ng advice, kami pong nagbibigay ng informasyon kung ano yung mga dapat i-comply ng mga establishments, mga companies. Kami po yung nagsisilbing gabay sa kanila para sila po ay magko-comply sa mga occupational safety and health standard requirements natin. Paano yung mga construction workers mo? Kasi hindi naman ito pangmatagalan na trabaho sa isang lugar. So, paano mga construction din po, anong ibig sabihin niya, Sir Jimmy? Ang inspection po ba? Yung safety, work safety nila sa isang building sa pagtatrabaho. So, parang ganun ba? Sa construction naman po, pa construction pong pinag-uusapan, meron po tayong requirement based sa Department Order Number 13 na kailangan po lahat ng construction site prior or construction project, bago pa man po sila mag-start ng construction project nila, ay mag-submit po sila 1 month before ng Construction Safety and Health Program. So ito ay ipapa-approve po sa Department of Labor and Employment. So nandun po lahat ng programa nila na i-implement nila in the duration of the project. So lahat ng mga activities na gagawin sa proyekto nila ay dapat meron po silang programa on occupational safety and health. To ensure po na safe po parati yung mga construction worker natin. Ayun, okay. How about ang mga hornal dyan? Diba, sa likod ng opisina niyo, maraming hornal dyan. Hornal po ba? Anong ibig sabihin? Yung mga nagbubuhat ng mga simento dyan, di ba? Marami dyan. Kasama din po yun, Sir Jimmy. Kasama din po. Kasi pag construction, lahat po ng mga activities na ginagawa sa construction ay dapat po meron po silang programa sa safety and health. So lahat po, mga lifting of heavy objects, kasama po dun sa programa nila. So all activities sa construction involved, lahat po ay dapat may programa po tayo sa safety and health. At ito po yung tinatawag natin na Construction Safety and Health Program. So lahat na po nandun at isasubmit po yun sa DOLE for approval. So prior po mag-start ang isang proyekto or construction project, dapat po na-approve na po yung Construction Safety and Health Program or ika nga yung CHSP nila, Sir Jimmy. Kung wala dyan, violation yon, di ba? Yes po. Hindi po tayo pwede mag-proceed sa project natin hanggat hindi po na-approve ang CHSP. Meron din po tayong nakalink with our local government. Hindi din po sila nag-i-issue ng permit. Okay, building permit po kung sakaling nag-apply po kung wala pong Construction Safety and Health Program po. Opo. Ito naman, Engineer Jess, na free, boss ang kabasa dito? Trainings? Boss ba ito? BOSH po. Yes, Sir Jimmy, Ano ito? BOSH po. The Ano ito? Basic Occupational Safety and Health Training po. Ito na. Ito yung mga natin. Pinaikli lang. Kailangan ng mga safety officers po. Kasi kailangan nila ng knowledge, lalo na yung mga wala pa talagang knowledge on the basic occupational safety and health. So, kailangan natin i-inform sila, kailangan nila malaman kung ano bang mga dapat gawin at ano yung mga safety procedures, ano yung mga safety instructions, at ano yung mga regulations na kailangan i-comply natin para maging compliant tayo sa OSH standard. At hindi lang po yung Sir Jimmy, dapat din po para ang ultimate goal natin para hindi magkaroon ng aksidente sa workplace. Kailangan ba engineer dito? Hindi. Hindi po, Sir Jimmy. Pwede po kahit high school graduate po. Basta po nakakasulat, nakakabasa. Pwede po maging safety officer po, Sir Jimmy. Ayun, okay. So, isa lang ma'am, yung gusto, ngayon meron, o araw-araw meron itong training? Every Wednesday and Thursday po, Sir Jimmy, ang schedule natin. Kasi 2 days po yung training natin for Safety Officer 1. So, yung mga wala pang Safety Officer dyan, pwede po silang mag-visit sa Facebook page namin
sa OSHCREU8, nandun lang po yung link kung saan po sila pwede mag-register. So every week po yung Sir Jimmy, pinopost po namin yung invitation at saka yung registration link. So hindi na hinto ito, patuloy ito? Hindi na hinto, nagpapatuloy ito? Yes po, every week po talaga tayo, Sir Jimmy, hanggang for this year. Yan po yung target natin para ma-reach out natin yung mga small and medium or micro, small and medium enterprises. Especially po, Sir Jimmy, yung mga affected sa pandemic. Kasi alam mo dati, mahal po ang bayad po sa sa mga training ng safety officer. Pero ngayon, nagbigay po si Occupational Safety and Health Center, of course, with the effort of the Department of Labor and Employment Secretary po natin at saka ng Executive Director namin na si Noel Sibinag, na para po mabigyan po ng libreng training sa lahat po ng establishmento para po magkakaroon sila ng safety officer at mayroon po magiging person or focal person na mag-formulate ng mga programs nila sa workplace. Matagal bang training? Sino nagte-training, engineer? Kami po, Sir Jimmy, sorry. Kami po, Sir Jimmy, ang nagkakandak ng training. 2 araw po yun, Sir Jimmy. So, virtual po tayo via Zoom. Kasi po nga, bawal pa po kami mag-face-to-face. And of course, we want to prevent the transmission of COVID-19. So, lahat po ng trainings namin are virtual. Kasama po natin yung mga stakeholders and network natin na ang OSH Network at saka yung mga occupational safety and health practitioners natin, Sir Jimmy. Sila po yung mga resource speakers natin sa training. Engineer Jess, salamat itong oras na binigay mo sa DYVL Action Radio. Salamat din po talaga, Sir Jimmy. And of course, salamat po sa DYVL po. And on behalf of our Executive Director, Engineer Noel Sibina, salamat po. And hopefully, mas spread nyo din po yung news about our free trainings po. So, pwede po sila mag-visit sa Facebook page namin na OSHCREU8 at saka yung YouTube channel po natin, OSHCREU8, para sa mga information, Sir Jimmy. Salamat po. Okay. Diluwing kasanggayan ni Engineer Maria Elena Jess, itong Chief and Occupational Safety and Health Center bugos rin sa Operating Office na adiha syudad atong Tacloban. Kasumpay itong basic mga training at basic training at mga safety officer ang tagsa-tagsa nga mga establishmento pribado nga sektor. Matang report Operation Bulig Jimmy Angay-Angay.